Kaibigan, topic natin ngayon, ito, mahalaga to sa mga seniors o kahit edad 50 o kahit edad 40 years old. Merong 8 warning signs o ito yung mga 8 mga bad signs na babantayan natin sa mga nagkakaedad. Oras na magkakaroon tayo nitong 8 warning signs, meron na tayong gagawin dapat para makontrol to. Usually to pang senior o minsan maaga-aga rin to dumarating. Number 1, loss of balance. Yan ang warning sign. Mapapansin nyo, pag nagkakaedad tayo, sa 40 years old, di nyo pa mapapansin to. Sa 50 years old, medyo bumibigay-bigay na tuhod. So mapapansin nyo, parang hindi na kayo kaganda yung balance. Tapos yung hilo, parang may hilo na. Minsan may vertigo. Tapos parang minsan lumalagotok na yung tuhod. Humihina na. Ano ba nangyayari? Yung muscle natin mas humihina. Yung paningin natin mas lumalabo. Diba? Kaya hindi natin masyadong makita yung nilalakaran. Marami sa atin, pag nagkakaedad, may vertigo. Ibig sabihin na pag tinutungo yung ulo, minsan umiikot eh. Okay? Tapos yung tenga natin, minsan may problema. Kasi sa tenga rin ang nagko-control ng balance. So lahat yan, nagko-cause ng loss of balance. Yan ang number 1 sign na hindi maganda kasi marami na aksidente na senior, nahuhulog, nafa-fracture, nababalian sa likod, nababalian sa hips, nafa-fracture yung kamay, pag natutumba, yun po. Okay? So yan ang mahalaga. Kailangan natin sapat na pagkain, paparamihin yung protein sa pagkain, tsaka lakad ng madalas. Sabi ko nga, dapat lagi naka-rubber shoes, stable tayo. Subukan nyo, kahit senior tayo, 5,000 steps in a day. Alam ko recommended 10,000 steps, no? Pero masyado mahirap ang 10,000 steps sa senior. 5,000 steps lang in a day, pwede po yan. Minsan, konting akyat, konti, kung kaya, akyat sa hagdan o konting baba, pero mas maganda yung patag. Loss of balance, number 1. Number 2, warning sign sa senior. Pag hindi na nakokontrol yung blood pressure o hindi na nakokontrol yung blood sugar. O minsan nagpa-check kayo, parang masakit ang ulo, nagloloko yung blood pressure. O ihi ng ihi, nagloloko yung blood sugar, hindi po magandang sign yun. Kasi dapat well-controlled ang blood pressure para hindi ma-high blood, ang blood sugar para hindi tumaas ang asukal sa dugo kasi this will cause heart disease. Ang sakit sa puso affects 37% ng senior na lalaki at 26% na senior na babae. So, kailangan nyo ng check-up sa puso. May 2D echo, may ECG, maintenance na gamot sa high blood, sa diabetes, bawas sa stress, tuloy-tuloy yung exercise na sinasabi ko, bawas kain, low fat, low salt, tsaka tulog sa gabi. Mas mahaba ang tulog, mas maganda yung pakiramdam. Mas malakas sa umaga, mas mahaba ang tulog, mas control ang blood pressure, mas control ang blood sugar, tulog lang. Okay, so yan ang number 2 Pag hindi na nakokontrol yung sugar, pati high blood, di po magandang sign yan Next, number 3 na bad sign sa senior. Ito, ayaw natin to. Yung biglang namamayat. O, yung lumulubog yung mukha. Mapapansin minsan, lubog ang mukha, namamayat, namumutla, o medyo parang nangingitim-ngitim yung mukha. Medyo grayish. Pag nagbabago kasi yung balat natin sa mukha, sa katawan, ibig sabihin, baka may diferensya sa loob yung mga organs Pag yung organs mo usually healthy, makita mo mapula, mukhang very healthy siya, di ba? Pero pag medyo nangingitim, minsan may sakit sa kidney yan, nangingitim, o nag-iiba yung kulay, tapos maputla, o mukhang laging nakakunot ang noo, may nararamdaman, hindi po maganda. Lalo na kung namamayat. Oo, kasi syempre ang kinakatakot natin yung cancer. Cancer is a top 3 killer. 28% ng men, 21% of women na senior, pwede magkaroon ng cancer. Paano makaiwas sa cancer? Check up sa doktor, kapa-kapa, mammogram,
tignan yung balat kung may skin cancer, tignan ang dumi, tignan yung ihi, dumi dapat walang dugo, ihi walang dugo, merong mga colonoscopy at mga check-up. Para makaiwas sa cancer, tigil sigarilyo, tigil alak, yung mga sunog na pagkain, tsaka yung mga processed meats, konting bawas. Damihan yung mga juice. Marami ngayon binibenta sa mall, yung mga fruit shake, diba? Medyo matamis yung sa diabetic, pero pwede naman pag yun na pinaka-prutas nyo, kahit isang cup, isang araw, malaking tulog na yan. May mga antioxidant na yan. Ayan, number 3 namamayat, ayaw natin. Ito, number 4. Ito, bad sign din to, pag senior. Number 4, yung hapong-hapo na. Alam mo naman yung hingal, yung konting lakad, hapo na. Konting lakad, pagod na. Diba? O minsan, pwede mo pa sabayan, hindi lang hapo, parang inuubo, parang hinihika, humuhuni na. Sabihin, hingal na siya. So, bakit? Actually, pag nagkakaedad tayo, talagang humihina ang puso, humihina ang baga. Pero syempre, minsan kasi talaga, alam mo nyo, pag senior na, minsan yung baga, kahit hindi ka naman smoker, o baka lagi tayo nasa Maynila, o nasa syudad tayo, nasa city, o sa Cebu, sa city, di ba, mausok na rin eh. So, pag naging senior, na-accumulate na yung mga masama sa baga natin. So, pwede tayo magka-respiratory disease, magka-hika, magka-emphysema, magka-COPD pag matanda. 10 to 13% ng senior may problema sa baga. May bronchitis. Tapos pag mahina na ang baga, kasi nagkakaedad, prone magka-pulmonya. Yan ang delikado pag nagkakaplema. So, papacheck sa baga. Ano ba mga tips natin sa baga? Quit smoking, iwas sa air pollution, di ba? Tapos yung bakuna, pwedeng bakuna sa flu and sa pneumonia, may tulong. Pero basically, ingatan yung baga. Ako nga, minsan, kahit gusto mo maglakad sa labas dito, pag sa Maynila, tinitingnan ko kung mausok, wag na lang. Mas maganda sa loob ng bahay maglakad, kung merong mga gym, o sa mall ka na lang maglakad. Kahit paano kasi, sa loob ng mall, naka-filter yung aircon. Diba? Yung usok na sa labas, hindi na papasok sa loob ng building. So, mas safe ka doon, ha? So, yung mga hingal-hingal, papacheck natin. Mamaya, mahina pala yung puso. Mamaya, mahina pala yung baga, ha? So, ayaw natin yan. Pacheck sa doctor, x-ray, ECG. Number 5, ito, pang senior. Ito, binabantayan pa nagkakaedad, yung makakalimutin, okay? Lahat magiging makakalimutin. Okay lang yan, nakalimutan mo yung cellphone mo, yung gamit mo. Pero siyempre, pag nagkakaedad, may up to a point na talagang magiging makakalimutin na mamaya. Yung self-care Mamaya hindi na maka-toothbrush, hindi na makabihis, o masyado na makakalimutin na delikado, di ba? O merong mga bagay na dangerous di ba? Baka laging nagmamadali, o baka yung tableta madoble, o mamaya ibang tableta na inom. So pag napapansin nyo na medyo ulyanin na talagang sobra ng makakalimutin, meron ng mga safety issue to. Yung mga anak, kayo na magbabantay. Oo, kahit yung mga senior, kayo na magsabi, anak, ibilin mo sa akin yung gamot ko, baka makalimutan ko. Sabi mo, anak, makakalimutin na matanda na si lola si lolo So, sila natutulong. So, safety issue. Pag self-care, alaga sa sarili, minsan mahirap sa relatives. Tsaka pag yung alanganin na nakakalimot na baka mahulog na, maaksidente, mapaso, di ba? Hindi mo masabi. Oo, mamaya kung ano-ano naisip, biglang lumabas sa bahay, umakyat sa bubong. Di ba? Lahat ito accident prone So yan po. Kasi lahat naman aabot sa pagka-problema sa utak. Minsan Alzheimer, merong Parkinson's, meron din yung mga minor stroke, mga mini stroke. Kaya parang nagkakaulyanin. Number 6, warning signs sa senior. Ito, babantayan nyo talaga. Ito talaga. Oras na hindi na makalakad. Yan ang ayoko.
Pag umabot na tayo sa point na hindi na makalakad ang senior, marami ng, kumbaga sa buhay, ito malakas pa tayo, di ba? Healthy. Di ba? Itong mga ibang sakit, kaya palabanan. Konting hingal, konting ubo, konting high blood, makokontrol. Pero oras na hindi na makalakad, yung sakit na talaga ang tuhod o na-stroke, ang dami ng komplikasyon pag hindi na makalakad. Sabihin, lagi na nakaupo, liliit na yung paa, o di yung puwet, lagi na lang baka mag-bed sore na, sasakit na rin ang likod, tataba na rin, hihina na talaga yung buong katawan. So yun ang napakahirap. Kaya nga oras na hindi na makalakad, kaya nga sabi ko nga, habang maaga pa, palakasin yung katawan, meron tayong mga exercise for senior, ilakad-lakad nyo, i-massage yung likod para tumagal yung buhay natin na naglalakad. Kasi oras na naka-wheelchair na, mahirap na maka-recover. Paano ka mag-exercise? Nakaupo, nakahiga, di ba? So, dapat may taga-alalay. So, yan. Pwede sa arthritis. Di ba? Baka kulang sa exercise. Huwag magpapataba. Yan din, nakakasira ng tuhod. Mag-rubber shoes na kayo. Bili na tayong magandang rubber shoes. Sabi ko, kung kailangan may arch, maganda. Tapos, don't lose your muscle. Kailangan may protein na kinakain. Sabi ko nga sa senior, maganda yung tumutulong sa amin, yung Birch Tree Advance. Siya yung parang murang gatas pang senior, yung Birch Tree Advance. Tinutulungan namin. Wala po tayong talent fee doon, tulong lang natin sa senior. Mas mura siya than the expensive brand. So, yung Birch Tree Advance, para siyang high protein. Pero kung ayaw nyo yun, kung kakain kayo talaga ng isda, karne, may ulam, pwede rin naman. Pero yung kasi kompleto na yun, yung Birch Tree Advance. So, yung balance natin problema, okay lang kayo magpamasahe, magpa-therapy, magandang shoes, para tumagal yung time na nakakalakad. Kasi pagdating na age 83, 85, minsan, diba, naawa ko, pag nakaupo na, lalaki na siya, mahirap na. Pero yan, ayokong umabot tayo dyan. At least ma-delay natin yan. Or minsan, nakaupo, pero may time, tatayo-tayo pa rin. May konting time na, baka maayos pa yan ng therapy, itong 6 na hindi makakalakad. Number 7, bad sign sa senior, ito. Lagi na may plema. Hindi na nawawalan ng plema. Ayaw natin yan. Kasi yung plema, pwede dahil sa smoking, pwede sa air pollution, pwede sa pulmonya. Lalo na yung plema na may lagnat, pulmonya yan. Kasi kung lagi may plema, minsan baka malunod tayo sa plema diba? Oo. Pag lalo na mahina na yung baga, tapos tatamaan pa ng pulmonya, mga pneumonitis sa x-ray, yan ang iniingatan natin. Paano lalaban sa pulmonya? Kailangan talaga maganda yung hangin, maganda yung kinakain, maraming gulay, may prutas, stop smoking, yung bakuna sa flu and pneumonia, okay po yun. Diba? Tapos yung mga deep breathing exercise na tinuturo ko. So, humihina na yung baga kaya laging may plema. Uminom maraming tubig. Siguro pag senior, kahit hindi na siguro 8 glasses, mga 6 to 8, pwede na, 7 glasses. Tapos, wag magpapahawa, maganda yung tulog, tsaka yung mga exercise sa baga. Isa nga lagi ko sinasabi, yung una kong sinabi, yung 5,000 steps a day. Pag lagi tayo naglalakad, na lumalakas ang puso. Lagi tayo naglalakad, pati yung hinga mo lumalakas, diba? Meron kang aerobic, baga sa kotse, lagi mong pinapaandar, diba? Diba yung kotse, pag di mo ginagamit, masisira. Pero pag ginagamit mo siya, mas tumatagal ang buhay. Ganun din, use it or lose it. Gamitin mo yung paa, mas titigas. Gamitin mo yung lakad-lakad, mas gaganda yung muscle mo sa dibdib, pati yung paghinga mo. Mas haba ang buhay. So, ayaw natin yan, mga maraming plema lagi. Last, number 8, nababantayan natin sa senior. Ito yan, ganito. So, 3 siya. So, itong number 8, yung malungkot na masyado, depressed, ayaw na kumain, or sama natin na sira yung ipin. Common to sa senior. Pag ang senior nasira ng ipin, oral health, diba?
Kasi pag tumatanda, less ang saliva, mas nasisira ang ipin, bumabagsak ang gums, nagre-recede, kaya mas nagkaka-cavities, mas marupok na yung ipin natin, mas nababali. So pag sira ipin, hindi makakain. Oo. Tapos pag senior, pangit ang panlasa, pangit ang pangamoy, kaya hindi rin makakain. Tapos pag ayaw na kumain, poor nutrition na tayo. 'Di ba? Tapos dahil dito, nadi-depress pa. So yan, oral health and depression, yan ang ayaw natin na sign. Kasi pag hindi na kumakain ng senior, di mahina lalo. Pag humahina, lalo lilit ng muscle. Actually, bagay din ulit dito yung burst advance. Maganda po. Or kung meron kayong healthy food, walang problema. Kung ano yung healthy na kinakain nyo. Pero wag din magpapataba. Okay? Sana nakatulong tong 8 warning signs. O, lahat tayo aabot dito one day, pero at least nakaabang na tayo dito sa 8. Ito kasi yung pinaka-common na problem ng nagkakaedad at nagkakasakit. Kaya ako, lagi ako naglalakad. Ngayon, naka 7,000 steps ako. Hindi ko na kaya 10,000. Pero 7,000, medyo pawis-pawis ka na, hingal-hingal ka na, may tulong na yan. Okay? Maraming salamat po sa inyong mga comments. Thank you so much.